class. Siyempre, para maharap natin yon, kailangan po ng lesson. Excited na ba kayo? Parang mahina. Excited na ba kayo? Ayan, mukhang excited na ang lahat matuto. Ditong lugar lang talaga ako nakakarinig ng amen o nakikita ko yung mga tao na excited. Kasi pag sa school, pag sinasabi ko na, okay, proceed tayo sa new lesson, ang sagot sa akin, teacher, it is almost recess na ba? Tapos nagagalit ako, matagal pa yung recess. Kasi 3 session ako sunod-sunod. Nagsasawa sila na tuloy-tuloy ako, 3 oras sa kanila. Gusto na nila agad mag-recess. Pero pag tinanong ko, excited na ba kayo? Halos lahat ay masaya. Masaya ba ang lahat? Ayan. Sige nga, pumalakpak nga lahat ng tulog. Pumalakpak lahat ng tulog. Wow, ang daming tulog. Okay, ano pang inaantay natin? Tayo ay mag-proceed na sa ating new lesson at ating babaunin. Ito ay magsisilbing sandata natin at mga sagot natin sa test and exam sa labas ng bahay-sambahan. Kaya po, tinatawagan ko po ang butihing ating kapatid na ginamit ng ating Panginoon para magpahayag ng kanyang salita. Walang iba po kundi si Brother Arnel De Loria. Yes. Gusto ko yung energy ng ating MC, nakakabuhay, di ba? So kahit mga tulog, walang makakatulog pag ganun yung MC natin. So salamat sa ating MC ngayon. So I just want to pray muna bago tayo mag-start ngayon dahil ang ating pag-uusapan o ating babahagi na aral ay banal, di ba po? So hallelujah Lord, we pray for this moment Lord, oras na ito. We pray Lord na samahan mo kami Lord dahil alam namin na itong topic na ito Lord ay hindi pangmundo Panginoon. Ito Lord ay topic patungkol sa inyo Panginoon at sa inyong kabanalan Lord God. Kaya banal ang yung salita Lord. That's why we need to treat it as holy Lord. And right now Panginoon, salamat sa mga kapatid namin Lord dahil tinalaga nila yung araw nito, yung oras nito para sa iyo Lord God. Salamat Lord dahil sinasamahan mo kami. Though sometimes, Lord, we don't prepare it. Sometimes, Lord, na hindi namin, nakakaligtaan namin yun, Lord, na yung kailangan namin, Lord, yung bagay na ito, Lord, na inyo pong ipapaalala sa amin sa mga oras na ito, Lord God. Dahil eto ka, Lord. This is what, ito yung pinaka mag-describe sa inyo, Panginoon. Ito yung pinakamahalagang attributes, Lord, na kailangan naming malaman mula sa inyo, Lord God. Hallelujah. Salamat po in Jesus' name. Amen. So, diretso na po tayo, no? Kasi napakahalaga sa akin ng oras dahil ayokong naaabutan ng timer. So, di na ako mag-aano ng ano pa. So, diretso na tayo sa ating topic. So, before, ang naging topic natin is about sa last days, sa mga huling araw. Ito, bahagi pa rin ito ng ating tema kasi wala pa tayong bagong tema. So, yan, pahapyawan pa rin natin about sa last days. So, pamilyar naman po tayo, di ba, na ang dami na nating napakinggan about dito. So, lahat po tayo naririto sa church ay tayo mga tinawag. Di ba po? Tinawag tayo. So, isa sa meaning ng church is the called out ones. So, kaya tayo nandito hindi lang dahil in-invite tayo ng sino man o dahil meron tayong ibang kadahilanan. Maring nandito tayo dahil tayo mga tinawag sa mga oras na to. At salamat sa inyong pagtugon. Ang Diyos po ang inyong napaunlakan, hindi po kami. Okay po? So, dahil tayong tinawag, alamin natin, bakit ba tayo tinawag? For what purpose tayo ay tinawag? Tinawag ba ako bilang magpipreach dito? Tinawag ba si Ate Sel para magpastora dito? Tinawag ba tayo si Michelle para mag-evangelist? Yun lang ba yung ating pagkatawag? So, ang pinaka-unang pagkatawag sa atin, sa bawat isa, lahat yon napakagandang bagay. Diba po? Lahat yon, hindi natin alam, baka isa sa atin dito, mga tinawag din sa ganong bagay. Pero bawat isa sa atin ay tinawag po sa isang purpose. Yan. So, lahat po tayo ay tinawag para magpakabanal.
Yeah. So, even in the Old Testament, ang mga Israelites po ang unang tinawag ng Panginoon para maging Kanya. So, ito yung part para tayo malaman natin, ano ba yung holiness? At ba tayo tinawag ng Diyos para magpakabanal? Kasi minsan pag inisip natin ng salitang banal, para bang naiilang tayo di ba? Para bang napaka-hipokrito naman natin para maging banal. Imposible maging banal tayo. Imposible sa isa sa atin dito masabi nating banal, di ba? Kahit ako, kahit si Ate Shell, kahit si Nanay Noemi, parang imposible, di ba? Kaya nga yung iba, para ka matawag na banal o santo, talagang dapat napakadami mong mabubuting ginawa, di ba? So, ang Diyos po, iba po yung paningin o iba yung perspective ng Diyos sa pagiging banal. So, bago po natin, ayan. So, alam naman natin, di ba, ano yung mga favorite natin na pagkakakilanlan kay Lord? Favorite attributes natin na gustong-gusto kay Lord. Na pagka naririnig natin, wow, napakagaling. Buti na lang yung Diyos natin ganito. Yun. So, talagang pagka naririnig natin yun, God is love. Okay yun, naiinganyo tayo makinig. Mapagmahal ang Diyos. So, kahit anong gawin ko, okay lang. Kasi patatawarin niya ako. Pag may mahal ka, di ba? Patatawarin ka naman sa kahit anong gawa mo, di ba? So, ano pa? Jehovah Jireh, di ba? Ang Diyos natin, provider. So, kakapusin ako ngayon. So, gagamitin ko muna tong ano ko ngayon. Minsan ako, ganun ang ginagawa ko, nangyayari din sa akin. Minsan, napapagastos ako, iisip ko, magpo-provide naman si Lord Kahit naman, yung gastos ko talagang mali na. Actually, nararanasan ko po yun. So, kagaya na lang lately, sabik na sabik akong kompletuhin yung gamit namin sa bahay kasi, ayun nga, wala kaming kagamit-gamit, mga damit lang, higaan lang. So, talagang abalang-abala ako. At kakabili ng mga gamit hanggang sa, yun nga, may nabili akong gamit, may sira naman, pinaayos ko. Yung presyo ng gamit, mas mahal pa yung pagpapaayos kaysa sa presyo niya mismo. So, na-stress tuloy ako. So, nagkulang din kami ng mga time na yun. Pero biyaya ni Lord, meron ako na utangan na kapatid. Yan. Yun. So, yun, nakakautang din kami. At biyaya ni Lord na ano naman natin. So, yun. Yun. So, yun yung minsan na perspective, paningin natin sa Diyos, di ba? Napaka-tuwa, kamangha-mangha na may Diyos tayo na mapagmahal at mapagbigay. Pero dito sa part naman natin na to, na ating pag-uusapan, kikilalanin naman natin ng Diyos sa mas malalim na pagkakakilanlan sa Kanya. Yan. So, kung babasahin natin yung Revelation, di ba? Isa sa deklarasyon ng anghel na pinakamalapit kay Lord is banal, banal, banal. So, ganon nakikita ng anghel o ganon niya dinescribe. Hindi niya sinabi, mapagmahal, mapagmahal, mapagmahal. Mapagbigay, mapagbigay, mapagbigay. Tapat, tapat, tapat. Hindi. Mabuti, mabuti, mabuti. Hindi. Ang pagka-describe niya sa Diyos, banal, banal, banal. Kaya kung yun ang pinaka gustong i-emphasize ng anghel na yun, kung sino ba talaga itong Diyos na to na nasa aking tabi, dapat ganun, masasabi nating malapit tayo kay Lord kung na-appreciate din natin yung ganong bagay na ina-appreciate o pinaka-ina-admire ng anghel na nasa tabi niya. Di ba, hindi niya in-admire na yung Diyos ay mapagmahal, mapagmahal, mapagmahal. Hindi. In-admire niya o sinamba niya yung kabanalan ng Diyos. Yun yung una niyang talagang hinangalaan, tiningala. So minsan tayo ba, ano yung una nating hinahangaan sa isang tao pag nakakita tayo ng isang tao? Yung mga idol nyo, mga kilalang mga artista. Minsan physical, di ba, nakikita natin, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang gwapo, ang gwapo. Ang galing kumanta, ang galing ng ganito, ganyan, di ba? So talent ang tinitingnan natin. But those angels were nasa trono ng Diyos, pinakamalapit sa Diyos, ang pinakahinangaan nila o sinamba nila yung kabanalan niya. Banal, banal, banal. Pinikilabutan ako sa tuwing binabanggit ko yun. Grabe, no?
ganito yung pinaka niluluwalhati ng mga anghel na malapit sa Kanya, yung Kanyang kabanalan. At ito yung dapat natin alamin. Bakit napakahalaga na malaman natin na banal ang Diyos? Kasi yung pagkilala o yung response natin sa Diyos ay nakadepende sa ating pagkilala sa Kanya. So kung stricto tayo minsan, masyado tayong malupit sa iba o sa ating mga mahal sa buhay, parang tayo ay mga nakakilala kay Lord, parang ang pagkakakilala natin kay Lord ay malupit din. Stricto din, ganito din. So, kailangan malahalaga na malaman natin. Kung sobra naman din yung pagkakilala natin kay Lord, ay sobrang mapagmahal, sobrang di ba? Puro love, love, love. So, ganun lang din ang gagawin natin sa iba. Mamahalin natin to the point na wala na tayong boundaries. Di ba? So, kailangan natin makita yung kabanalan ni Lord. Dito tayo makakapag-response ng tama sa Kanya. Di ba? Dito natin siya makaka-communicate o dito natin masigit na mararanasan ng Diyos. So, yan. So tayo, kilala natin si Lord bilang mapagmahal, bilang all-powerful, makapangyarihan, bilang good provider. And God is our healer. Nagpapagamot siya. Yan. Sabi nga sa Isaiah, yan. Pero ito yung pinaka-deklarasyon. Even si Isaiah sa Old Testament, sabi niya, "The one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." And sa New Testament, nung kay John naman, sinabi din dito, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." So, both the New and Old declares the holiness of God. At sa holiness ng God na ipinakita niya sa Old is matindi, di ba? Sobrang pinakita ng Diyos yung kanyang kabanalan sa Old Testament sa paraan ng pagpaparusa sa mga nagkakasala. Sa paraan ng paghusga, pag-judge sa kanila. Yan. One of the most feared attributes of God na na ayaw natin pag-usapan. Ayun yung isa sa bagay na kinakatakutan natin na pag-usapan ay yung kabanalan ng Diyos. Okay na mag-sharing tayo about sa pagmamahal niya, pero subukan natin mag-share about sa kabanalan ni Lord. Di ba? Parang nakakatakot. Because God's holiness make us expose our unholiness. Diba? The light exposes the darkness. Tama? So same thing. God's holiness exposes our sinfulness. Ating pagiging makasalanan. Ating pagiging marumi. So we could say that holiness of God, makukumpara natin yon sa kalinisan. Napakalinis ng Diyos. Sa lahat ng kanyang ginagawa, punong-puno ng kalinisan. Ibig sabihin, malinis ang kanyang intensyon, malinis ang kanyang motibo, malinis ang kanyang dahilan. Sa atin, madalas, may mga bagay tayong mabuting ginagawa, pero madalas, minsan din natin maano yung intensyon. Ano bang intensyon natin? Ba't natin ginagawa ito? Diba? Even sa pag-ibig, di ba? So, nung bata ka pa, nagmamahal ka, pero yung intensyon mo ba malinis? Di ba? Sometimes for curiosity lang, sometimes for lust, sometimes for ano lang. So, yung pagmamahal natin is unholy. Hindi banal. Pero ang kagandahan, ang Diyos natin ay banal. So, dapat ito magbigay sa atin ng comfort, hindi takot. Hindi tayo dapat matakot dahil ang Diyos natin banal. Dapat ito mag-comfort sa atin na napakamakapangyarihan ng Diyos. So yung kapangyarihan niya, gagamitin niya ng may malinis na dahilan. Hindi mantitrip lang ang Diyos sa papahirapan ako dahil ganito ako, di ba? Biruin mo, ikaw bilang tao, minsan, nagagawa nating
pag nasa posisyon ka, pag may kapangyarihan ka, may pera ka, di ba? Minsan ginagamit mo, minsan sa kalokohan o sa anumang maling kaparaanan, di ba? Minsan nagagawa natin yun. Minsan sa mga anak natin, sabihin natin, ako minsan inaasar ko yung anak ko. Di ba? Pinagtitripan ko minsan. Pero yung mga ano lang naman. So imagine, di ba, pagtitripan ka ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, imagine kung hindi siya banal, o nilagyan ka niya ng sungay o ng something, o ginawa niya to sa iyo ng trip niya lang. Trip kong kunin yung anak mo, trip kong kunin yung mga ari-arian mo. Di ba? Do pwedeng mangyari sa atin yon, pero hindi yun dahil lang gusto ka ng Diyos na pagtripan. Lahat ng ang talaga ng titrip doon is, alam naman natin, nung nangyari kay Job, di ba? Ito'y lahat pakana ni Satan. Lahat ng masamang nangyayari sa atin ay kagagawa ni Satan. Though ang Diyos ay binibigyan ng pinaparusahan din tayo dahil din sa ating mga kasalanan, consequence din ng ating kasalanan. Pero most of the time is kagagawan ni Satan. Di ba? No, we cannot blame God. It's either us or Satan. Kasi lahat ng masamang nangyari sa'yo, pwedeng consequence ng nagawa mong kasalanan o pwedeng test ng Diyos sa'yo. At inallowed lang niya si Satan. God allowing us na maka-experience ng sakit, ayun yung totoo. Ina-allowed niya. O hindi ka niya pinagtitripan dahil pinapahirapan niya yung buhay mo ngayon nung nakakilala ka na kay Lord. Yan. Hindi yun ang dahilan ng Diyos. So ito, holiness is commonly defined as being separate or set apart. So ang pinakaibig sabihin din ng holiness ay sinet apart o inihiwalay ka na para sa kanya sarili. So hindi ka na para sa lahat. Para sa akin, para sa kanya ka na. Diba? So imagine para tayo mga prostitute, mga bugaw na para sa lahat, binibigay natin ang ating sarili para sa lahat. Pero ngayon tinanggap tayo ng Diyos. Ngayon, akin ka na, papakasalan kita, sa akin ka na. So ating sarili, itinatalaga na lang natin sa Kanya. Yung ating kaligayahan, yung ating pag-asa, yung ating pangangailangan, sa Kanya na nakadepende. We are being set apart. Inihiwalay na tayo. So, ayan. So, sabi nga sa Romans, therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay. So, sabi nga sa Leviticus 20 verse 7, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God, holy. So, consecrate. So, dahil tinalaga ka na ng Diyos sa Kanya, tatalaga mo yung sarili mo kay Lord. So, patunay na dahil tinawag ka ng Diyos para sa Kanyang sarili, itatalaga mo yung sarili mo para sa Kanya. So, paano ba natin yung gagawin? Yan. So, una-una, holiness in the mind. So, kailangan tayong magpakabanal sa ating isipan. Holiness in the mind. Ayan nga, sabi nga dito, therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. So, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what's God's will, is His good, pleasing, and perfect will. So, sabi dito, sa Romans 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world. Alam niyo may pattern ang mundo, di ba? Nakikita niyo ba na ibig sabihin ng pattern is system. May system ang mundo na kapag ka tiningnan mo, parang pabor lang lagi sa mga walang hiya, sa mga makasarili, sa mga mayayabang, sa mga walang takot sa Diyos. Di ba? Parang nagtataka ka sa mga magaganda,
sa mga mayayaman, lahat parang pabor sa mga ganong tao. Di ba parang wala masyadong system yung mundo na to na papabor sa ating mga sa ating mga may takot sa Diyos o sa ating mga mananampalataya. Parang halos lahat pabor sa mga makasalanan. Di ba po? So mga kanta pa lang ngayon, di ba? Sumisikat na kanta, puro patungkol sa pera, puro patungkol sa kahalayan, puro patungkol sa gino-glorify yung kasalanan. So kung gusto mong magkaroon ng kanta na talagang sumikat, kumanta ka patungkol sa pera, kumanta ka patungkol sa sex, patungkol sa mga ganung bagay. Then papatok yung kanta mo na ganyan. Di ba? Kumanta ka about, sa mga ganung bagay. So, it favors the sinful. It favors the ungodly. Di ba? Yung system ng mundo. Yung attention ng tao, pag napunta sa, doon pa lang sa social media, pinagkakaperahan na yung attention, di ba? Kasi pagka mas maraming view, mas maraming papasok na mas mamomonetize, mas maraming pera. So gagawin nila ang lahat, makakuha lang ng attention. Yun na nga daw yung bagong pera ngayon, attention. So gagawa sila kahit anong walang hiyaan. Sasabihin nila kahit kung anong kasinungalingan o kung anong laman ng puso nila para lang just to get attention. So tayo, tinawag ng Diyos para humiwalay sa ganong sistema. So hindi na tayo ang purpose natin hindi na maging attention seeker. Diba? So ipopost natin yung mga bagay na talagang magiging dahilan para hanapin ng tao ang Diyos o magpapakilala sa Diyos. Hindi na para kunin atensyon para sa ating sarili. Okay? Ayan. Do not be conformed to this age. So, hindi na tayo makikiayon. Alam nyo ba yung sinasabi nga din na isdang patay, yung sasabay lang siya sa alon. Tayo hindi na tayo sumasabay sa alon. Dahil buhay na tayo, binuhay na tayo ng ating Panginoon. Kaya na natin pumili ng daan na ating tatahakin. Tayo'y mga parang bangka na nasa tubig, pero yung tubig wala sa atin. So, nasa mundo tayo, pero yung mundo wala sa atin. Yun yung ibig sabihin nun. Though nandito tayo sa mundo, pero yung mundo hindi nakapenetrate sa atin. Nasa ibabaw tayo. Diba? Kagaya na isang bangka at napapakinabangan tayo na ating may likha. So, renewing of your mind. Ayun yung una. Kailangan nating ma-renew ang isip natin. So that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. So, alam naman natin, paano ba ito yung tanong naman, paano ma-renew yung ating mind? Di ba? So, of course, by reading the scriptures, by hearing the word of God, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, na po-program ang isip natin ng mga ng kagaya ng isipan ng Diyos. 'Di ba? Na-form tayo into the mind of Christ. Na natin yung isip ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa. Paano ba natin malalaman yung isip ng isang tao kung hindi na, 'di ba malalaman natin yun kapag nababasa natin kung ano yung mga sinasabi niya? Naririnig natin kung anong sinasabi niya. Diba? Hindi mo makikilala ang isang tao na nakaganyan lang, tahimik lang. Pwede mong sabihin, tahimik tong tao na to. Pero hindi mo talaga siya makikilala hanggat hindi mo naririnig kung ano yung mga sinasabi niya. Ano yung mga topic na ino-open niya, ano yung mga ayaw niya, ano yung mga hindi mo siya totally makikilala. Diba? So, ganun din. Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng Kanyang salita. At doon nare-renew ang ating isip. Dahil instead na nako-conform tayo, sumusunod tayo sa daloy, na tatransform tayo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Transformation, hindi conformation.
sa mundo ang nangyayari sa atin. So, yan, to be holy, we need to be renewed in our mind. In our mindset, in our ating paniniwala. May mga naniniwala pa rin ba sa mga pamahiin? Kailangan ng ma-renew ang inyong isipan. Di porket galing kayo sa patay, kailangan nyo pang magpagpag o kailangan nyo pang di maligo o kung ano man, di ba? May mga ganong paniniwala. So, binigyan tayo ni Lord ng common sense, no? Kahit without the Holy Spirit, you have a common sense, and that's a gift of God. Gamitin natin. Okay? So, that's a gift of God. So, transformed by the renewing of your mind, that you may discern what is good. Yun, madidiscern mo yung anong mabuti, pleasing at perfect will of God. So, pagka so di mo malalaman pala kung ano yung mabuti, kung ano yung pleasing kay Lord, kung ano yung perfect will niya without your mind being renewed. Hanggat hindi pa nare-renew yung isip mo, di natin malalaman kung ano yung nakakalugod kay Lord. Di ba po? So, pangalawa, paano magiging holy at magiging holy sa ating Panginoon? Because, sabi nga, di ba, be holy, for I am holy. So, ang isa sa pinaka-attracted kay Lord is yung desire mo to be holy. We cannot be fully holy. Maaari dahil nandito pa tayo sa mundo. But we are in the journey of becoming a holy. We are in a journey. Nasa journey tayo. Diba? Iba yung holy na ako ngayon, so I'm staying in this situation. Panatilihin ko na lang. Hindi. We need to progress. Yan. Ayun yung mahalaga. Kaya eto, isa din to, yun na testimony ni Sis Ren na kabilib yun, kasi eto na yun. Holiness in the heart. Yan. Brokenness in the heart. Ito yung kailangan natin. So may mga sitwasyon sa buhay natin na magtataka tayo, bakit ganito nararanasan? Gaya na sinabi ko, nakikita mo yan as a problem, as a struggle, but God see it as a process. Proseso yun na pinagdadaanan mo, binabasag ka ni Lord. Dahil pagbasag ka, pagdurog ka, mas malapit ka sa Kanya. Pag wala ka na ibang makakapitan, kahit anong pwede mong makita dyan, kakapitan mo. And that is the Lord. Siya yung pinakamatibay nating kakapitan. So yun, lahat tayo, di ko lang narinig yung iba pang testimony. Pero yun, brokenness in the heart. O sabi dito sa verse, sa Psalms 34, verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in the spirit. Yung isa sa nagbibigay sa atin ng nagpapalapit sa atin sa Diyos is our brokenness. So it's either in other aspects ng life, pwede ka mabroken. Pwedeng hindi ka ganun ka at mapagmahal o hindi ka broken sa pag-ibig, pero pwede ka mabroken sa pera. Pwede hindi ka mabroken sa pera, pero mabroken ka naman sa pag-ibig. Pwedeng hindi ka mabroken sa dalawa, pero mabroken ka sa iyong pag-aaral. Di ba? O pwedeng hindi ka broken sa lahat ng yun, pero mabroken ka sa pamilya. Kagaya nga din na nangyari kay Sis Ren, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sakit sa pamilya nila. So maraming way para mabroken tayo. Diba sa amin ngayon, buti na lang din, ang nagbibigay brokenness sa akin is pera na lang. Minsan sa amin na lang ni Rose. Pero, ayun nga, God, I see it as a process na lang din. So lahat yon is proseso. Dahil gusto kang pabanalin ni Lord. Lahat ng yun pinaparanas niya for a one purpose, to make you holy. To make you set apart. God wants you to have a holy love. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng banal na pag-ibig. At hindi natin mararanasan yun. O hindi natin yun kakailanganin kapag hindi na tayo nagkaroon ng mga failure na pag-ibig. Di ba? O hindi natin hahanapin yung isang bagay na meron ka na.
So God sometimes give us something na hindi mo, na bagay na hinahanap mo, na hindi mo mahanap for you to seek Him. So God's holiness separates us from this world, or from the desire of this world. It separates us from the things of this world. Yung mga bagay na hinahangad natin dito sa mundong ito, yung God's holiness, ito yung magpapanatili sa atin. Na alam natin na makamtan ko man o makuha ko man yung mga bagay na to, dahil alam ko na yung pangako ng Diyos, alam ko ang Diyos ay banal. Alam ko ang purpose ng lahat ng nangyayari sa akin is para maging banal kagaya niya. So lahat ng bagay na nararanasan natin ay para bang nagkaroon ng dahilan, di ba? Nagkaroon ng reason. So ito yung mag-aano sa atin na hindi tayo panghinaan ng loob. So may bagay din na nangyayari sa akin lagi na yung one time din na hindi ako makauwi halos sa bahay kasi in-expect ko yung client ko is tuloy kami. Yung pala, hindi niya pala alam na may session kami that time. Itong pera ko, wala na talaga. Sabi ko, paano to? Nag-antay ako doon ng mga 2 oras. Buti na lang dumating siya. Binigyan ako ng pamasahe. Nasa isip ko na noon, maglalakad ako. Sabi ko noon, Lord, nagmamakaawa ako kay Lord. Lord, please naman, dali, kahit pamasahe lang makauwi. Ang layo kasi noon, siguro mga 30 kilometers din. Kahit ano lang. Tapos sinabi ko, wala talagang tugon si Lord. Kasi doorbell ako ng doorbell. Wala talaga, sabi ko, patay na. Lalakad na ako, alis na dapat ako. So minsan, yung nasa isip ko ng time na yun, Lord, binigo mo ako ngayon. Sabi ko ganun. Kasi every time nag-ano ako, binibigay ni Lord, pero para sabi ko, Lord, binigo mo ako ngayon. Pero ito yung nagpaano sa akin. Na sa 100,000 bagay na ginawa ko sa iyo, aalalahanin mo lang ba yung ngayon? O i-judge mo ba ako sa isang bagay o isang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon? Kumbaga, matitimbang mo ba yung isang toneladang kabutihan na ginawa ko sa buhay mo sa isang kaperasong bagay na hindi ko ginawa? So, yun nagpaano sa akin. Okay, Lord. So, ayan. So, yun. Gusto ko lang din iano sa atin ngayon, ng mga nawa sa feeling natin para bang tinursik ako ngayong linggo ni Lord. Lagi nating isipin yung kabutihan ni Lord ng mga nakaraang araw o yung mga bagay na ginawa niya at gagawin pa niya. So, ayan. So, una, holiness in the mind. So, holiness in the heart. Ayun. Na-share ko lang din kasi na-broken din ako dun kasi sabi ko talaga wala na. Ang tagal ko talaga nagantay, sabi ko wala na. Buti na lang talaga, after mga 2 hours siguro, umuwi siya, yung pala galing pala siya dun sa pinuntahan niya. Umuwi siya, binigyan ako ng pamasahe. Yun, nakauwi ako ng anong oras na yun? Mga alas 10, alas 9. So, yung anak ko nun, sila wala pa din halos kain. So, yun, nakakatuwa lang dahil yun, binigyan ako ng Diyos ng sinave pa rin niya ako doon. Sabi nga dito, di ba? And save the crush in spirit. So, talagang crush na ako noon in spirit. Yun lang situation na yun. Hindi naman kailangan sobrang laki, di ba? Hindi naman kailangan sobrang laki ng problema para makrush tayo. So, yun. Pangatlo, ito, holiness in the body. So, isa to sa pinakamahalaga. Pinakahuli pero pinakamahalaga. So, yan, sa Romans 12 ulit. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, proper worship. So, ayan. So, yung mga panahon na to, nag-worship ang mga tao sa Lord, diba? Sa pamagitan ng sacrifice, offerings, at kung ano-ano pa. Diba? Pero dito, in-urge tayo na yung maganda yun. Maganda nag-offering kayo, nagtatights kayo, nagpupuri kayo dito. Okay yun. Umaawit kayo, nagpipreach o naghumahayo kayo. Okay yun, the best yun. Pero sinasabi niya dito, offer your bodies as a living sacrifice. So okay yun. Pero ang pinaka-the best,
pinaka-the best na magagawa nyo sa akin, i-offer nyo yung katawan as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay yun. Okay lahat ng ginagawa natin. Pero ang the best, kung gusto mo talagang ma-please, sabi nga dito, holy and pleasing to God, and yung true and proper worship na magagawa natin is to offer our body. So, dito na tayo dadako sa body. Paano ba natin ma-offer ang ating body sa ating Panginoon? So, una, yun na, requires discipline in the body. So, disiplina sa ating katawan. So, kagaya nga na sinabi ko, pwede akong tumayo dito, pwede tayong mag-worship dito, pero without offering our body, sayang. Hindi gaano. Parang pagkain na sarap ng luto, pero hindi nilagyan ng pampalasa. Di ba? Ang ganda ng hinain mo, lechon, pero walang lasa. Lagyan mo naman ng asin. Di ba? So, parang ganun din. So, without offering our body, our is kulang. Our worship kulang. So, yan. It requires discipline in the body. Unang-una, ito yung ibig sabihin ng offering our body. So, una dyan is fleeing from immorality. So, imagine, magpipreach ako dito, tapos pag uwi ko, mambababae ako. So, nonsense, di ba? O pag uwi ko, manunood ako ng mga malalaswang panoorin. What nonsense yung pagtayo ko dito. O kung ano man, yung gagawin ko, di ba, after nito. So, nonsense yung pag-worship natin. After, kung ganun lang din natin gagawin. So, fleeing from immorality. Pangalawa, pwede ding vices, yung mga bisyo natin. Di ba? Pinaka-the best kay Lord na nag-church ka tapos iniwasan mo. Pag uwi mo, iniwasan mo yung bisyo. Please na please si Lord doon. Natuwa si Lord sa'yo dito. Nag-worship ka, umattend ka, tinalaga mo yung time mo, holy yun. Pag tinalaga mo yung time mo sa Kanya, ginawa mong holy yung oras mo. Hindi mo ka nagtalaga ng time kay Lord, wala. So, holy yung time natin ngayon. Natuwa si Lord. Tapos pag uwi mo, may nag-aya sa'yo, bisyo tayo, inom tayo, ganito. Tapos tinanggihan mo, grabe yung palakpak ni Lord yan. Bakit? Dahil yung katawan mo, ginawa mong banal. Hindi lang yung oras mo, kundi yung katawan mo, ginawa mong banal. Kagaya nga na sinabi, yung pagiging banal, sineparate mo yung sarili mo sa dati. Dati, eto ka. Ngayon, sineparate mo, hindi ka na nag-inom, hindi ka na nanigarilyo, hindi mo na ginawa to. Palakpak ng palakpak ang Diyos dyan. Mas natuwa ang Diyos dyan kaysa sa pagsimba mo ngayon. Di ba? Doon natuwa si Lord, nandito ka, pero mas matutuwa si Lord pag iniwasan mo yung bisyo. Iniwasan natin yung immorality. Yan, mas natutuwa ang Diyos dyan. At eto, na lang to, pero hindi naman to ganun unhealthy foods na lang din. O sinama ko na lang din, kasi may mga pagkain pa rin talaga na yung mga bawal sa atin, iwasan na lang natin. And habits naman, baka may mga habits tayo o may mga kaugalian tayo na hindi maganda, di ba? So iwasan natin 'yon. So ayun yung pagiging holy naman sa ating katawan. Di ba? So napakahalaga maging holy tayo sa isipan, maging holy tayo sa ating puso. Hinahanap natin ang Diyos. Nagtatalaga tayo ng time sa Kanya. Broken tayo sa Kanya. Kasi pwede tayo mabroken sa napakaraming bagay. Pwede ka mabroken sa pera, sa tao, sino man. Pero ang gusto ni Lord, mabroken ka sa Kanya. Every time nakagawa ka ng kasalanan, broken ka, Lord. Kailangan kita, patawad. Di ba? Nagre-repent ka. Are we still broken to the Lord? Broken pa rin ba tayo na biruin mo napakalaki ng presyo na binayad niya para lang maligtas tayo? Di ba? Napakalaki ng kanyang sakripisyo, kinailangan pa niyang mamatay, kinailangan pa niyang maranasan na lahat ng yun. For us to be forgiven, para lang tayo magka-access sa langit, para lang tayo maging banal. Diba kasi sabi nga sa Bible, we all fall short to the glory of God. Diba? Romans 3:6, kung di ako nagkakamali. Lahat tayo nakagawa ng paglabag. Yan, we all fall short. Yan. Sabi dito, Romans 3:23 pala, for all have sinned and come short of the glory of God.
Lahat tayo nag-fail. At isipin natin kung gaano kalaking kabayaran yung para sa failure na yun na nagawa natin. Diba? Buhay ng kanyang kaisa-isang anak. God suffers just to meet His standard of holiness. Ito yung ito yung binigay ng word sa akin ni Lord. God suffers, nagdusa ang ating Diyos para ma-meet niya yung standard niya. Diba? Ang holiness ng Diyos ang standard ng Diyos is holiness para makarating tayo sa kanyang kaharian sa langit. So napakataas ng standard na yun. Hindi natin maabot kasi we have fall short eh. 'Di ba? Parang sa exam, kailangan makuha mo 100 naka 98 ka lang. 'Di ba? So we fall short. So we don't deserve. Di tayo kadapat-dapat talaga na mapunta doon. Pero then nag-suffer ang Diyos. Bumaba ang ating Panginoon. Nagdusa para ma-meet yung standard na yun. Kasi hindi magiging banal ang Diyos kung hahayaan ka lang niya. Nagkasala ka, sige patawarin na kita. Punta ka na dito. Hindi magiging banal ang Diyos ng ganun. Hindi magiging just makatarungan ng Diyos ng ganun. Halimbawa, nakapatay ako. Nagsorry lang ako. O sige, dahil nagsorry ka, akyat ka na dito. Paano to? Paano mabibigyan ng hustisya tong napatay ko? Diba? Magre-reklamo yan. Lord, pinatay ako niyan eh. Ba't mo nilagay dito yan sa langit? Diba? Hindi masasatisfy yung justice. Dahil ang kabayaran din, nakapatay ka, dapat mamatay rin yan. Pero din, sinatisfy ng Diyos na ating Panginoon. O sige, ako na. Dahil kailangan niyang mamatay, tama ka. Totoo na dapat mamatayan. Pero dahil mahal ko yan, ako na lang. Pwede ba ako na lang mamatay para sa Kanya? Satisfied na ka na ba? Masaya ka na ba? Ako mamamatay para sa Kanya. That's what Jesus did. He satisfied the justice, the requirements para tayo ay mapalaya, para tayo ay mabuhay, para tayo ay makarating sa Kanyang kaharian. He suffers just to meet the standard ng kabanalan. And alam niyo, ginawa niya, after niya mamatay, He sent His Holy Spirit to us. He gave the Holy Spirit to us. It's impossible for a man to be holy without the Holy Spirit. So binigay ng Diyos ang Kanyang kabanalan sa atin. That's what it means that we receive the Holy Spirit. Tinanggap natin yung kabanalan ng Diyos. Without the Holy Spirit, lahat tayo ay marumi. We are all unclean. Diba, nung panahon sa Old Testament, pag humawa ka sa patay na tao, marumi ka na rin. Dahil body alone, katawan lang natin, walang marumi yan sa ating Diyos. Diba, pag matay yung tao, wala nang kaluluwa dyan, marumi na yung katawan mo. Pag patay ka na, yung katawan mo, marumi na yan sa paningin ng Diyos. Dahil katawan na lang yan. Katawan natin, likas na marumi. Kaya minsan nagnanasa yung katawan natin ng karumihan. Dahil likas yan na marumi. Ngayon, binigyan tayo ng banal na Espiritu para meron na tayong pagpipilian. Pwede kang magpakasaya sa katawan, pwede ka rin magpakasaya sa Espiritu. At without the Holy Spirit, hindi mo mai-enjoy ang lahat ng mga bagay na espiritual. Hindi mo mai-enjoy yung mga bagay na espiritual, kagaya ng pakikinig ng salita ni Lord, pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, hindi mo mai-enjoy yan. Dati hindi ko na-enjoy yan. Magbabasa ako ng Bible para lang malaman para lang curious lang, pero hindi ko na-enjoy. Hindi mo ma-enjoy yung panalangin, hindi mo na-enjoy yung fellowship without the Holy Spirit. Dahil lahat ng yon ay gawaing banal at ma-enjoy mo lang yung mga bagay na banal kapag ikaw ay banal. May bahagi sa iyo na banal. Diba? Pero kung wala kang banal na espiritu, hindi ka banal, di mo ma-enjoy ang mga bagay na yan. It means you're still in the flesh at ang tanging bagay lang na ma-enjoy mo ay yung mga bagay na panlupa. Bisyo, kahalayan, karumihan, lahat ng yan. Yun lang yung bagay na ma-enjoy mo. Dahil yun lang ang meron ka. But Jesus gave us the Holy Spirit so we enjoy everything which is spiritual, which is holy, which is pleasing to the Lord. Kaya dapat masaya tayo. Masaya tayo sa mga gawain sa Diyos. Patunay yan na nasa yung banal na Espiritu, kapatid. Dati, di ba, napipilitan ka lang umattend, napipilitan ka lang makinig,
Pero ngayon, hinahanap-hanap ko muna. Ibig sabihin nun, yung banal na Espiritu, nagkaroon na ng access sa buhay mo, sa puso mo. Nagkakaroon ka ng kagalakan, kasiyahan na. Na-enjoy mo na yung mga bagay na banal. Dahil God give you the Holy Spirit. So, yun ang purpose. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng banal na Espiritu? Bakit tayo, sabi di ba, banal na Espiritu, yung comfort natin, bakit kahit may problema, nako-comfort ka? Di ba? Bakit kahit naliligaw ka, meron kang guide? Di ba? Bakit meron nagkukonvict sa'yo pag nagkakasala ka? Na dati na kasalanan, na-enjoy mo, ngayon hindi na. Nag-i-struggle ka na. That's because of the work of the Holy Spirit. So, yun. So, yun yung tatlong kailangan natin. We need to be renewed in mind, you need to be broken in heart, and we need to discipline. We need to have a discipline in the body. Holiness in the body. Ayan. So, yun lamang po at napakabuti ng Diyos. Dahil siya ay banal, nagkakaroon tayo ng katiyakan na lahat ng ganyang gagawin ay talagang para sa atin. Diba? Dahil banal ang Diyos, dapat nating katakutan ang kanyang kabanalan, pero dapat din nating mahalin. Dapat nating ipagpasalamat. Dahil ito yung katangian ng ating Diyos na dapat nating sambahin, hindi katakutan, hindi iwasan. Dapat sambahin natin ang kabanalan ng Diyos. Dahil kung ano yung sinasamba mo, o ano yung hinahangaan mo, nagiging ganun ka. If you worship the holiness of God, you become holy. If you admire the holiness of God, you pursue it. Ginugusto mo maging kagaya, maging ganun. Diba? Ginugusto mo yung bagay na gusto mong mapasayo. So kung may bagay na gusto nating maangkin, yung kabanalan ni Lord. Gusto ni Lord na angkinin mo yung kabanalan ko, anak. Gusto kitang maging banal. Dahil yung kabanalan ko yung mag-iikat sa'yo. Ito yung bagay na magpapasaya sa'yo. Mag-isa ka man sa mundong ito, lumakad. Basta nandun yung kabanalan ko, mai-enjoy mo ang mag-isa. When Jesus is in the wilderness for 40 days and 40 nights, hindi siya nalungkot doon. Hindi siya doon nagutom siya, pero hindi sinabi na naging malungkot siya mag-isa. Gustong-gusto nga ng Diyos, ng Panginoong Hesus yung mag-isa. Bakit? Dahil sa kabanalan na taglay niya. Dahil yung kabanalan ng Diyos, ay nagpapasaya sa Kanya. Ito yung pleasure niya. Na ihiwalay yung kanyang sarili sa mga bagay sa mundong ito na nagpapasaya sa ating katawan. So sometimes hinahayaan tayo ng Lord na maramdaman ang mag-isa. God is making us feel alone, na parang tinatalikuran ka ng iba, parang nararamdaman natin na mag-isa. Because it is also, God is consecrating us. So hinihiwalay niya tayo. Gusto niyang malaman mo na kahit ikaw at ako lang anak, pwede kang maging masaya. Pwede mong ma-enjoy ang buhay kahit ikaw at ako lang. Jesus knew that. Alam ng ating Panginoong yun. And gusto rin niyang malaman natin yun, that we could enjoy life. Just you and God. Kahit siya lang at ikaw. You could be nasa iyo ng lahat actually. Kapag ka nasa iyo siya. Di ba? Though we need our job, we need each other, pero basta nasa iyo ang Panginoon, sapat na yun. God is calling us to be holy. Kung yung mga Israelites dinala pa sa wilderness para lang maging banal sila, but they failed. But we are here.
God calling us again in different calling, with a different voice, with the voice of grace. He is calling us again to be holy. Tinatawag niya tayo na maging banal na kagaya niya. Hallelujah. Lord, we are here, alam namin, Panginoon, na para bang napakalabo para sa amin na maging banal, Lord. It is impossible, Lord, for us na maging banal na kagaya ng nais mo, Lord. Pero salamat, Ama, dahil sa aming Panginoong Jesus, sa Kanya pong iniwan, sa Kanya pong sakripisyo, sa Kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay, Lord, na aming sinampalatayanan, Ama. Tinanggap namin, Lord, yung kabanalan mo. Hindi dahil sa aming mga pagsisikap o hindi dahil sa aming mga kabutihan, Lord. Tinanggap namin ito ng libre, Panginoon. Libreng kaloob, Lord. Na magpapasaya, magko-comfort sa amin. Magpapaunawa sa amin, Lord. Ng mga bagay na hindi namin maunawaan sa aming sariling, Lord God. Lord, salamat sa kabanalan mo, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na lahat ng nangyari sa buhay namin, Lord, ay may purpose, Panginoon. Ito ay para pabanalin kami. Ito ay para i-sanctify kami. Italaga kami sa iyo, Lord. At ito yung bagay na gustong-gusto mong hangarin namin, Panginoon. Yung kami maging banal, Lord. Hindi lamang na kami maging teacher, maging preacher, maging kung ano man sa mundong ito, ano man titulo, yung aming panghawakan, Lord. Ang nais mo, Lord, ay maging banal kami, Lord God. Regarding without any title, kahit regarding ano man degree namin, Lord, sa amin pong mga pinag-aralan o ano man, Lord. You are calling us to be holy, Lord. And we want, gusto namin tumugon, Panginoon, sa inyong panawagan na kami maging banal. Sa mga oras na ito, Lord, nais namin na maging banal sa aming isipan. Nais namin na isipin yung mga bagay na kung paano mo ito, Lord, nakikita. We want to think like you, Lord. We want our mind to be renewed, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord God. At alam namin, Lord, na magagawa lang namin yun, Lord, sa pamamagitan mo, Panginoon. Lord, renew our mind, Lord God, with your word. Nawa, Lord, na lahat ng mga aming napakinggan ngayon, Panginoon, ay magpabago, mag-transform ng aming isipan, Lord God. At hindi ito basta lamang, Lord, lumabas sa aming tenga. O basta lamang, Lord, makalimutan namin, Panginoon. Lord, we pray na itong mga salita rin na ito, Lord, yung magpabasag sa aming mga puso ngayon, Lord. Basagin mo ang aming puso, Lord. Basagin mo, Lord God. Salamat sa mga problema, Lord. Salamat sa mga struggles. Salamat sa mga sakit. Salamat sa mga kakulangan, Lord, na aming naranasan, Panginoon, na naging dahilan para kami mabasag, Lord God. Kung dati, kinokondima namin yon, Panginoon. Kung dati, hinihiling namin, Lord. Ngayon, pinagpapasalamat na namin. Lahat, Lord, ng kahirapan, lahat ng pag-uusig, lahat ng kabiguan, lahat ng sakit, lahat ng brokenness namin na naranasan, Lord, noon. Lahat ng yun, Lord. Alam na namin yung dahilan kung bakit namin naranasan. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami sa mga taong nanakit sa amin, sa aming mga kakapusan, kung minsan nagutom man kami,
Kung minsan nawala ng pag-asa, lahat ng yun, Lord, ay pinagpapasalamat namin. Because it served a purpose, Lord God, to make us holy, to humble us, and to make us draw near to you. Dahil sa tuwing kami lumalapit sa iyo, Lord, mas malapit ka sa amin. Lord, salamat po. At Lord, you are calling us to be holy in our body, Lord God. Lord, alam niyo kung gaano kami karumi, Panginoon. Ang aming katawan, Lord, ay minsan namin nagamit bilang instrumento ng kasalanan, Panginoon. Mabisyo kami. Ginagamit namin ang katawan sa kalayawan. Ginagamit namin ang aming katawan bilang instrumento ni Satanas, Lord. Napakarumi namin, Lord. But now, Lord, dahil sa inyo po, kabanalan, and because of the work of the Holy Spirit, dahil sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, now we know that we could enjoy the things May-enjoy na namin yung mga bagay patungkol sa inyo, Lord. May-enjoy na namin, Lord, yung umiwas sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Lord. May-enjoy na namin yung maging yung buhay, Lord, ng hindi nakainom, ng hindi nakadroga. May-enjoy na namin yung buhay na hindi nakasigarilyo. May-enjoy na namin yung buhay, Lord, ng walang babae. May-enjoy na namin yung buhay na maging tapat sa aming mga asawa, maging tapat sa aming may-enjoy na namin, Lord, yung buhay sa paggawa ng mabuti, Lord, at sa pagpili sa tama, Lord. Because of the works of the Holy Spirit, because of your Spirit, Lord God, we could enjoy the things. We could enjoy holy things. May-enjoy na namin, Lord. May-enjoy na namin, Lord, yung mga bagay na akala namin boring, Panginoon. May-enjoy na namin yung pagbabasa ng Biblia. May-enjoy na namin pananalangin. Lahat ng ito, Lord, ay may-enjoy na namin, Panginoon. At Lord, yung aming kasiyahan sa mga bagay na makamundo, Lord God, ay naniniwala ako na papalitan mo ng kasiyahan ng mga bagay, na mga banal na bagay na aming gagawin para sa iyo, Lord. You are turning our hearts, Lord. Binabago mo kami, you are transforming us, Lord. Mas may enjoy na namin yung oras kasama ka. Mas may enjoy na namin, Lord, yung buhay, Lord, na hindi hinahangad kung ano may yung mga bagay-bagay. Hindi, Lord, na-enjoy na namin kung ano yung mga bagay na yung binibigay. Alam namin, Lord, dahil ito yung para sa amin. Hindi na namin hahanapin yung mga bagay na hindi para sa amin, Lord. Because we already appreciate the things that we have right now, Lord God. Thank you, Lord. Lord, may you continue to work in us, Lord, sa aming kabanalan, Lord God. Tutuloy mo kami pagiging banal, Panginoon. Lord, we are ready, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagdadaanan, Lord, para lamang matapos mo ang iyong pagkilos sa aming buhay. Para lamang, Lord, kami maging banal, Panginoon, at maging karapat-dapat sa iyo, Lord God. Dahil alam ko, grabe yung sinakripisyo mo para sa amin, Lord. And we are here, Panginoon, Lord. We are response to your calling, Lord, to be holy, 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 Lord. Just like you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Amen.